Naging madamdamin ang nagpakilalang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga nang siya humarap kahapon sa hearing ng Kamara kaugnay pa rin po sa impeachment complaint laban sa bise. Kanyang binasa ang kanyang sinasabing supplemental affidavit at doon kanyang idinitalye kung paano niya nakilala ang bise na kinasuhan siya ng perjury at matagal nang itinatanggi na sila ay magkakilala. Ayon kay Madriaga, maraming opisyal sa gobyerno ang magpapatunay na talagang sila ni VP ay magkakilala. Katunayan, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte daw ang nagpakilala sa kanya sa bise noong 2018 nang ito'y tumakbo bilang mayor sa lungsod ng Davao. Marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno tsaka mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po sa, lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours, minsan overnight pa, sa isang resort. Kasama ko po din ang mga PSG. Kaya kilalang-kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Yan po tinig ni Ramil Madriaga. Samantala po naman, nang manalo raw po ang bise ay inimbitahan pang araw ni VP Sara si Madriaga na dumalo sa inaugurasyon nito sa Davao City. Si Madriaga rin daw ang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group of VP-SPG. Dito niya inirekomenda si Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante La Chica. Nakatrabaho ni Madriaga ang dalawa sa umano'y paghahatid ng malalaking pera para sa iba't ibang mga tao ayon daw sa utos mismo ni VP Sara. Ilang malalaking tao rin daw ang pinaghatiran niya umano ng pera. Katunayan, may revelasyon pa siya sa pumutok noon na issue tungkol sa 125 million pesos na confidential fund ng tanggapan ng bise. Hindi rin totoo na winaldas ito ng bise sa loob ng 11 araw. Previously and upon direct instructions of PRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. A few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Muli ang tinig ni Ramil Madriaga. Kaugnay po ng balitang yan, marami pang isiniwalat sa pagdinig ng House Justice Committee kahapon. Ang bagman daw ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Kabilang po dyan ang pagiging dami raw niya para makapag-transfer siya ng milyones na pera sa ilang bank accounts para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Minsan na rin daw siyang tinawagan noon ni Digong para sa pag-withdraw at paghatid daw ng pera sa Malacanang. Para patunayan ang mga pahayag niya, pumirma rin si Madriaga ng waiver para masilip ang kanyang bank records. Despite only earning 100,000 pesos or to 150,000 pesos from my services to PRD, millions of pesos went through bank accounts opened for me by close associates of PRD. I admit that during PRD's term as president, I served as a dummy for the transfer of large amount of money. I distinctly remember that PRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. Yan nga po ang tinig ni Ramil Madriaga. Ibinunyag din ni Madriaga ang umano'y term sharing at planong destabilization sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Napagkasunduan daw kasi noon ang kampo ng mga Duterte at Marcos na bababa sa pwesto ang Pangulong Marcos. Kinausap pa raw noon ni Duterte ang militar na isabotahe si Marcos para mapatalsik ito sa pwesto. Inakusahan din niya si VP Sara na tumanggap ng pera noong 2022 elections mula sa Formally at kay Michael Yang. Sa kaugnay pa rin pong balita, umano'y inutusan din ni dating Pangulong Duterte ang umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga na isabotahe si dating Senador Antonio Trillanes IV. Sinabi yan ni Madriaga sa hearing nga kahapon ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban sa bise. Pinagbabantaan din daw po sa kanya ni Digong o pinababantayan din daw sa kanya ni Digong ang mga galaw ni Trillanes. Pero maingat daw si Duterte dahil sa hindi muna pinangalanan ng
Maingat daw si Duterte dahil sa suporta at kontak ng dating senador sa militar. Idinawit din po ni Madriaga ang asawa ni VP Sara na si Attorney Mans Carpio sa kanyang affidavit. Umano'y inutusan din daw siya ni Duterte na tulungan si Carpio kaugnay po sa isang sitwasyon sa Bureau of Customs. Kalaunan po napag-alaman daw ni Madriaga na ito pala'y para doon sa pag-release ng magnetic lifters na may laman umano na malaking halaga ng shabu. Wala pa naman pong komento dito si Carpio pero tinatangka po ng News 5 na kuhanan po ang panig ng mga Duterte. At bukas po ang aming programa para sa inyong mga panig at salaysay sa mga binabanggit ngayon ni Madriaga. Sa ibang balita mga kapatid, 26 na kongresista na hinihinalang sangkot sa mga maanumalyang infrastructure project ang iniimbestigahan ngayon ng Ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, isinumite na ng Kamara ang mga SALN ng mga iniimbestigahang mambabatas. Ito raw ang unang batch ng mga SALN na kanilang naisumite. Hindi muna pinangalanan ng Ombudsman ang mga mambabatas na pasok sa kanilang investigasyon. Pero hindi lang daw ito limitado sa kontrobersyal na flood control scandal. Samantala pa rin, humiling daw po ang kampo ni dating Pangulong Duterte na payagan siyang hindi dumalo sa hearing ng International Criminal Court tungkol sa jurisdiksyon nito sa kanyang kaso. Sa kanyang waiver, sinabi po ni Digong na ang mga abogado na lamang daw niya ang siyang haharap sa hukuman para po sa kanya. Hindi na po idinitalye pa ang kanyang dahilan. Sa Abril 22, nakatakda po ang pagdinig para desisyonan ang apela ng kampo ni Duterte. Kaugnay pa rin po ito ng jurisdiksyon ng ICC sa kanya pong kasong Crimes Against Humanity dahil sa war on drugs nito. Matatandaan pong ipinagtibay noong nakaraang taon ng ICC Pretrial Chamber na may jurisdiksyon ang naturang korte sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa